para sa Japan. Hey, what's up mga master? So today pabalik tayo ng Japan, and eto madaling araw pa lang lumabas na kami para magbiyahe. So ang call time kasi ng agency is 5 AM. Kaya yun no, sobrang agad talaga namin na umalis. Buti na nga lang hindi kami talaga na rush kasi nakapag-prepare naman din na maayos. Nagulat din kasi kami kasi wala pang 2 buwan, parang isa't kalahati lang yung paghihintay namin para sa process ng COE namin, and then 1 week lang for visa. So ito ako, hindi naman din ako na late kasi parang 4:30 pa lang yata nakarating na kami dito sa NAIA. And dito nga pala kami ngayon, no, sa NAIA Terminal 1. At isa sa pinakamabigat bilang isang OFW, lalo na kapag pamilyado ka, iiwan mo yung mag-ina mo, no? Yan yung anak ko, wala pa siyang kamalay-malay dyan, kaya okay lang na mag-abroad. Sabi ko sa misis ko na hanggat bata pa lang yung anak namin at wala pang gano'n na kabuang sa mundo, try ko muna ulit na bumalik para kahit papano yun makaipon, and then makapag-prepare para sa future namin. And syempre di naman lahat nagkakaroon ng chance para makapag-abroad, hindi lahat nagkakaroon ng chance na makapag-ipon, no? Kaya ito, sinubukan ko ulit na bumalik sa Japan para yun mahanap ulit yung kapalaran, and at the same time makaipon para kung sakali gusto na mag for good sa Pilipinas, pwede na. 5 nga pala kami dito, and then you know, kanya-kanyang story bakit gustong bumalik sa Japan. Siyempre, sino ba naman ang ayaw, diba? Lalo na napakaganda talaga ng Japan. At syempre, bilang isang OFW, lahat gagawin yan para sa pamilya, para sa anak, para sa asawa, syempre para sa sarili na rin, no? Kaya ito, lakas loob ulit na bumalik. Actually mga master, no, talagang plano ko na rin talaga na bumalik. Yun nga lang, hindi ako masyado nakakapag-asikaso ng mga application, hindi ako nakakasikaso ng mga kailangan ko requirements para makapag-apply ulit. So yun ang mga master, share ko lang nga pala yung experience ko sa pangalawang application ko pabalik dito sa Japan. So yung senior ko pala dati sa isang company nung una kong Japan, nag-message sa akin, niyaya niya ako na magpa-interview doon sa school namin. Kasi yung mga nag-graduate doon sa school namin at nasa Pilipinas pa at hindi pa nakakabalik na Japan, kinukontak ulit nila. Nagkataon na ako talagang gusto ko na rin na bumalik, and grinab ko yung opportunity. Nagkataon na yun, pinalad na makapasa sa interview, and then pinag-asikaso agad kami ng mga requirements kasi gusto agad ng company na makapunta kami sa Japan. Nagkataon na yung mga requirements namin hindi naman din ganong kahirap hanapin, kaya konti na lang yung hinahanap namin. Nagkataon din na sakto yung pag-resign ko sa isang company kasi dati nagtuturo ako ng face-to-face class ng Japanese language sa Pilipinas, and then ayun no, since opportunity to na makabalik sa Japan, and kahit papano hindi ganong kataasan yung yen ngayon, pero pagkakaalam ko is nag-compute kasi ako na may sumusobra, or yung neto ko is more than sa gross ko sa Pilipinas. Kaya yun no, grinab ko ulit yung opportunity na makabalik ulit sa Japan. Nakakamiss tong ano na to, no, tong moment na to na ayun, may halong kaba, may halong excitement kasi babalikan na nga naman ng Japan, and yun, ibang skill na naman, ibang environment na naman, ibang tao na naman yung kakaharapin mo, ibang phase ng buhay. So isa sa pinakadala ng isang OFW ang prayer. Yan ang hindi mawawala. Para kahit papaano, syempre meron tayong panlaban sa homesick. At pagkatapos ng mahigit 3 oras, ayun, naka-arrive na tayo. Welcome to Japan na. So yun, tapos na tayo sa immigration. Meron na tayong alien card.